Isang maliit na batang babae na nagngangalang Eve ang namumuhay kasama ang kanyang ama na si Javier. Mahilig si Eve sa bale at ito'y matagal nang sinusuportahan ng kanyang ama. Sa kanyang kaarawan, binigyan siya nito ng isang ballerina music box, maliit ngunit mahalagang simbolo ng kanilang ugnayan. Isang gabi, habang nagpapahinga sila sa bahay, ang tahimik nilang gabi ay nauwi sa kaguluhan. Isang grupo ng mga mersenaryo ang sumugod sa kanilang tahanan. Kung sino man sila, tila inaasahan na ito ni Javier. Sa isang iglap, nanaig ang kanyang mga likas na instinct. Lumaban siya ng may nakamamatay na husay, isa-isang pinabagsak ang mga umaatake. Maliwanag sa kanyang galaw na hindi siya pangkaraniwang tao. Nang mapagtanto ang panganib, itinago ni Javier si Eve sa isang lihim na silid, ngulit patuloy ang pagdating ng mga mersenaryo at kalaunan siya ay natalo. Lumitaw ang kanilang lider, isang lalaking kilala bilang Chancellor, na dumating upang kunin si Eve. Habang nagtatago ang takot na bata, doon nagsimula ang kanyang kwento. Ito ang ballerina. Di nagtagal, nabunyag na ang Chancellor ang namumuno sa isang sinaunang lihim na sekta na umiiral na sa loob ng 1,000 taon. Dating kasapi si Javier, ngunit ipinagkanulo niya ang mga ito. Ngayon, nais ng Chancellor na during bahagi si Eve ng susunod nilang henerasyon kasama ang iba pang mga bata mula sa iba't ibang panig ng mundo. Binigyan niya si Javier ng baril na may iisang bala, isang malupit na alok upang tubusin ang sarili. Muit nang tawagin ni Eve ang kanyang ama, ang sandaling iyon ng pagkaabala ang naging pagkakataon ni Javier. Lumaban siyang muli, pinabagsak ang ilang tauhan bago naglaho sa gabi ang Chancellor. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Eve ang peklat na hugis X sa braso ng isa sa mga sundalo. Pinasabog ni Javier ang isang pampasabog at binuhat si Eve palabas. Kahit nabaril siya, hindi siya tumigil hanggat hindi ligtas ang anak. Ilang segundo lang at sumabog ang bahay sa apoy. Sa kanyang huling hininga, sinabi ni Javier kay Eve na alagaan ang sarili. Tuluyang naulila, isinumbong ni Eve ang lahat sa pulisiya. Ngunit di naglaon, may isang hindi inaasahang dumating. Si Winston, ang tagapamahala ng Continental Hotel. Dinala niya ang batang ulila sa Ruskar, Roma, isang lugar ng pagsasanay para sa mga mamamatay tao. Doon, iniwan si Eve sa pangangalaga ng babaeng kilala lamang bilang direktor, nahuhubog siya upang maging hindi mapipigilan. 12 taon nang lumipas, hindi na ang marupok na batang si Eve ang dati. Isa na siyang disiplinadong balerina na sinanay sa ilalim ng mapagbantay na mata ng direktor. Sa Ruskar, Roma, bawat babaeng recruit ay tinuturuan ng parehong biyaya ng sayaw at husay sa pagpatay. Ang bale ay hindi lamang sining doon. Ito ay balanse, paraan upang kontrolin ang katawan at isipan sa mundong binuo sa karawasan. Pagkatapos ng ensayo sa bale, agad siyang lumilipat sa combat training kasama ang iba pang recruit. Mula sa pakikipaglaban ng walang armas hanggang sa paggamit ng baril, bawat kasanayan ay mahalaga para mabuhay. Hindi tulad ng mga veteranong mamamatay tao, si Eve at ang kanyang mga kasabayan ay tinuturuan ng mga misyong proteksyon kung paano ipagtanggol ang mahahalagang kliyente. Taon ng walang humpas na pagsasanay at sakit ang humubog sa kanya. Sa pagtatapos ng kanyang 12 taon, kinilala siya bilang pinakamahusay sa kanyang klase, kinatatakutan at hinahangaan. Ngunit bago tuluyang makuha ang kanyang lugar, kailangan niyang harapin ang huling pagsubok. Ang target ay isa sa kanyang nakatataas na nahuling nagtaksil sa organisasyon. Walang pag-aatubili, pinaputok ni Eve ang baril. Sa sandaling iyon, ganap ang kanyang pagbabago. Kalaunan, habang nag-iisa, bumalik sa kanya ang alaala ng kanyang ama, hanggang sa dumating ang kilalang John Wick, naghahanap ng proteksyon sa Ruskar, Roma habang hinahabol ng mga mamamatay tao sa buong mundo. Nang matapos ang kanyang pakay doon, nakita ni Eve ang tao sa likod ng lalaga. Buong buhay niya ay naririnig ang kwento tungkol dito, isang lalaking lumaban sa imposible. Para kay Eve, higit siya sa isang lalaga. Ngulit sa halip na talikuran ng mundong ito, gaya ng payo nito noon, pinili ni Eve ang sariling landas. Tinanggap niya ang unang misyon, proteksyonan ang isang mayamang heiress laban sa kalabang organisasyon. Buo ang tiwala at walang takot, sumabak siya agad sa aksyon. Ilang sandali lang at naging madugo ang misyon. Inambush ng isang grupo ang heiress, ngulit nag-atubili si Eve. Nanaig ang kanyang pagsasanay, bawat galaw eksakto, bawat putok sinadya. Sa ilang segundo,
patay ang mga umaatake. Matapos ang unang misyon na perpekto ang pagkakagawa, nakuha niya ang kanyang opisyal na tattoo sa Ruskar Roma, permanenteng marka ng pagiging kasapi at simbolo ng kanyang naging katauhan. Mula noon, lalo pang dumilim ang kanyang mga gawain. Bawat atas ay lalo siyang inilalayo sa dati niyang pagkatao. Ginagawa siyang malamig na profesional na hindi na kino-question ng moralidad o awa. Ngunit isang gabi, pauwi siya nang nag-atubili siya ng isa pang mamamatay taong ipinadala upang patayin siya. Mabilis at brutal ang laban at agad niya itong napatumba. Sa pagsuri sa bangkay, napansin niya ang peklat na hugis X sa braso ng isa, kapareho ng marka ng mga mersenaryong pumatay kay Javier. Pinuntahan niya ang direktor at hiningi ang katotohanan. Doon niya nalaman na nalalaman ng direktor tungkol sa sinaunang sekta, ngunit piniling manahimik upang maiwasan ng digmaan. Binalahan siya na lumayo at ibaon ng nakaraan, ngunit hindi si Eve ang taong basta sumusunod. Humingi siya ng tulong kay Winston at nag-alok ng isang gintong binti kapalit ng impormasyon. Nagbala ang Winston na ang grupong hinahabol niya ay 1,000 taong kapatiran ng kaguluhan na kilala sa kalupitan. Merong marupok na kasunduan ito sa High Table, Ruskar Roma at Continental. Ang paglabag dito ay maaaring magpasiklab muli ng digmaan sa ilalim ng mundo. Ngayonpaman, determinado si Eve. Natuntun nila ang isang kasapi na si Pine sa Continental sa Prague. Wanang pag-aatubili, tumungo si Eve doon. Sa loob ng silid ni Pine, natagpuan niya ang batang Ella, anak nito. Katulad ng kanyang ama noon, sunusubukan ni Pine na proteksyonan ang kanyang anak laban sa sekta. Nag-alinlangan si Eve. Samantala, tinaasan ni Lena ang patong ni Pine kaya nagkagulo ang hotel sa Barilan. Piniling tulungan ni Eve si Pine. Ngulit sa elevator, binaril si Pine at nahimatay si Eve. Nabihag si Ella. Dinala si Eve sa konsilyo ng hotel dahil bawal ang karahasan doon. Dahil wala siyang napatay ng loob, nakaligtas siya. Muli siyang naghanda at sinalakod ng sekta. Nakaligtas sa pagsabog at nalaman ang lokasyon ng punong himpilan ng Chancellor. Sa gitna ng nagyayelong ilang, dumating siya sa isang nayangon na pawang kasapi ng sekta. Nahuli siya at hinarap ang Chancellor. Doon niya nalaman ang nakakagulat na katotohanan. Si Lena pala ang kanyang kapatid. Nakatakas si Eve, ngunit napatay si Lena sa pagsabog. Kinain ng galit, isa-isa niyang pinadaya ang kanyang mga kalaban. Ipinadala ng direktor si John Wick upang pigilan siya. Naglaban sila, ngunit sa huli ay gumawa ng kasunduan hanggang hating gabi para tapusin ni Eve ang kanyang paghihiganti. Sa huling sagupaan, ginamit ni Eve ang flamethrower laban sa hukba ng Chancellor. Sa tulong ni John Wick, napigilan ang tinyente at nahabol niya ang Chancellor bago sumapit ang hating gabi. Pinatay niya ito ng malamig at eksakto. Pinabayaan nila ng John Wick. Pagkalipas ng 2 araw, muling nagkita ang Ella at Pine na nakaligtas. Ngunit habang nanonood si Eve ng bale sa theater, may bagong kontratang nailabas, $6 million para sa kanyang ulo. Ang manggagahon ay naging hinahabol. Kaya ang aral ng kwento, huwag mong gagalawin ang isang balerina na kayang magpiruwet at durugin ka ng sabay.